Ayan, good morning Honda Civic. So kung maalala nyo, ito yung pinaandar ko dati na Honda Civic na hindi na umaandar. So bali ngayon na pinturahan na siya. Ngayon binalikan ko naman para ibalik ko na yung mga actuator saka power window, saka mag re-rewire ako ng naputol na mga wire dito. So ayan, nilalagyan ko na ng marker yung mga naputol na wire. So bali ang ginagawa ko ngayon, nagpipin to pin ako para malaman ko kung ano yung power, ano yung ground, at ano yung mga supply niya. So bali pin to pin check up, ng groundings, good groundings, power supply. Tapos ang pagaganahin ko kasi dyan is yung mirror, yung side view mirror. So bali yung side view mirror kasi niyan ay electronic. So dito wala na kasi yan naputol na lahat. So gawa ng pagka-impact ng bangga. So bali i-rewire ko po yan lahat. Ito lang yung medyo tricky dyan na dapat hanapin yung mga kadugtong nitong wire. So may ano naman ako dito, mayroon tawag dito, diskarte kung paano malalaman yung mga wire dyan. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano malaman yung ground dyan, yung positive, tapos yung pinaka supply ng linya. So ipipin to pin check up ko po muna yan. So bali pinaandar ko yung sasakyan para hindi malubat. Andito nga pala mayroon na rin akong mga nakitang mga supply nya. Ito yung sa window, 12 volt supply, ground. So dalawang ground yan para sa power window, saka yung sa motor nya. So itong dalawang window na to ay para sa motor to. So bali mayroon na lang ako natitirang 5 wire. So yung 5 wire na yan, hahanapin ko yan kung para saan. Yung sa speaker, so bali sa speaker na lang hahanapin ko dyan. Tapos yung dito sa side view mirror, so yun na lang ang hanapin ko. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano ko yan nakita yung ano niyan, yung connection, kung paano ko siya tino-troubleshoot gamit ang multi-tester saka tester lang. So ayan. So ayun guys, bali nakuha ko na nga po pala lahat ng ano niya, ng inputs. So bali nandito na, kompleto na tayo yung wire na 10 wire. So 10 wire na naputol. So naglagyan ko na siya ng mga tagging. So mayroon na tayong para sa mirror, left down, tapos mirror right control, tapos yung up nya. So nandito yung down. So kompleto na yan. Ng control po yan dito. Yan, control yan dito sa mirror. Tapos kung paano naman pala natin hahanapin, madali lang yan. So lalagay lang natin sa switch on o kaya paandarin. So unang step, paano ba hanapin yung power? So pag naka-andar na po kasi yan, naka-power na yan, ibig sabihin may buhay na kuryente na yan dyan papasok sa bawat linya. So kung wala siyang pumasok na linya dyan, 12V supply, so pwede nga magiging problema niya kasi ay putok ang fuse. So kagaya po nito, so pumutok yung fuse. So yan ang una-una kong troubleshoot, tinanap ko muna yung putok na fuse. So bali yung hanapin natin yung pinaka fuse. So bali ito yung fuse natin pala, yan dyan sa ilalim. So dyan natin yan makikita yung pinaka power ng power window. So kaya nakita ko yung pinaka supply nya, ayan. So putok na po ito. Ayan, putok na yung fuse. Tapos gamit tayo ng test light. Yung bawat wire dyan, iisa-isahin kung mayroong power. So ibig sabihin, pag nagkaroon siya ng power dyan, so kagaya nito, yung 12 volts, may power ako. So ibig sabihin, yan na yung pinaka power ko, pinaka power supply, 12 volts positive. So okay na tayo dun sa sa 12 volts supply nya. Ngayon, second step, paano naman hanapin yung ground?
So gagamit tayo ng multimeter tester. Siset lang natin yan sa ohm. So bali na kasi tayo ng ohm. So magkakaroon kasi ng reading dyan ng 0.1 ohm to 0.8 ohm. So ibig sabihin yun na po yung pinaka ground nya. So lalagay lang natin yung negative probe. Hanapin natin yung pinaka ground ng power window. So dito mayroon na kasi akong tagging dito. So gagawin nyo dyan isa-isa din para makuha yung pinaka ground. So kagaya nito, nandito na yung ground ko. So mayroon tayong reading na 0.7 ohm. So ibig sabihin yan yung pinaka ground. So dalawa yung ground po ng ating power window, ano, kasi ano po yan, negative trigger. So mayroon din tayo dito isa pang ground. Andito, yan. Yung pinaka isang ground. So mayroon din akong reading na 0.8 ohm to 0.7 ohm. So yan, yan yung dalawang ground ng power window. So okay na tayo dun sa 12V supply sa ground ng power window. Ngayon ang hahanapin naman natin ngayon ay yung triggering papunta dun sa power window motor. So ganito naman yung gagawin natin diyan. So habang nakaandar yung habang nakaandar yung sasakyan, hahanapin naman natin ngayon yung mga natitirang wire dyan, kung sino yung magti-trigger na pagkakaroon siya ng power. So ibig sabihin kasi habang sinu-switch on nyo yung doon, yung switch, kailangan magkakaroon ng supply tong natin, test light. So ganito po yan, So ayan, nakakonect na ako dito sa wire. So kung makikita nyo, wala siyang power. So habang siniswitch on ko kasi yan, dapat magkakaroon siya ng power. So kagaya niyan. So ibig sabihin yan na yung power motor, papunta dun sa power motor na wire. So dalawa din po yan. So ito yung isang sa window na wire. So switching kasi yan, nagpapalitan sila, nagiging ground, nagiging positive. So dalawa po yung nasa window dyan. Ito yung isa. So ayan, same process lang po nung pag-check nung sa una, ganun din po. Si-switch on off mo lang yung pinaka-switch. So okay na tayo dun sa power window. Nakuha na natin lahat. Yung power, ground. Tapos dito na tayo ngayon sa side mirror. So madali lang to hanapin din. So habang naka-switch on din yan, iisa-isahin nyo lang din isa-isa lang din na pag-check. So isi-switch on nyo lang din po doon sa sa pinaka-switch. So ayan naka-connect na ako dun sa wire ng side view mirror. So ang gagawin ko ngayon dyan, isi-switch on and off ko lang tong So nasa right kasi yung problema natin So lalagyan natin sa right side, tapos hahanapin natin dito yung pinaka supply nya sa tatlong wire na natitira. So sa tatlong wire na yun na natitira, kailangan yung i-switch itong lahat para makita nyo yung kung alin doon ang mayroong mabibigyang power. So kagaya kasi nito, alam ko na yung kung alin yung mayroong power na mabibigyan. So mag-switch ako ng left to down. So switch natin ng left. So mayroon siya down. So mayroon. So ibig sabihin yan na yung wire ko papuntang side mirror. Plus yung natin. So yung tatlong wires, ganun lang din yung proseso ng paghanap ng ng switching. Yung natitirang wire natin ay yung para sa speaker na ngayon. Ayan. So kung hahanapin natin yung kadugtong naman ng pinaka-supply ng speaker, ay yung radyo natin, switch on lang natin yan. Switch on. So magkakaroon ng power kasi yan papuntang speaker. So gagamitan din natin ang test light yan. So pag
nagkaroon siya ng power. So kagaya niyan, may power na. Yan yung speaker na natin. Ito yung natitirang dalawang wire. Ayan, yung pinaka natitirang wire natin, dalawa para sa speaker. Ayan, oh. So ganun lang yung pagto-troubleshoot ng wire ng ng mga naputol. So kailangan iisa-isahin lang natin yung proseso. Huwag nating mamadaliin. So bali yan, nataging ko na lahat yan, idudugtong ko na lang yan. Ayun na guys, natapos ko na siyang ma-rewire. So ayan, napagdugtong-dugtong ko na po sila lahat. So ayan yung wire natin. So iti-tape ko na lang to para ma-fix na. So ayan, ayan yung wire natin na naputol. Ayun yung lumang pinto, UP-UP. So malakas yung pagka-impact nito. So, bali dalawang pinto kasi yan, oh. Ayan. So te-tape ko na lang to para ma-fix na at mailinya na dito sa sideboard ng ng pintuan. So ayan, tape ko muna para ma-fix ko na yan lahat. So ayan guys, medyo inabot na ako ng gabi so bali natapos ko na lahat, naibalik ko na yung mga sidings nya. Ayan, naibalik ko na lahat. So power window, gumagana na yung power window saka yung side mirror. So gabi na po dito. So medyo marami yung ginawa ko kasi sa wiring. Subukan nating paanda rin. Ayun, sa bukas na. Power window. Okay na yung power window. Bababa na yan. Tapos yung sa side mirror, operating na rin yung side mirror nya. Kung makikita nyo yung side mirror nagtitilt. So okay na yan. Yan yung inayos nating wiring dito. Honda Civic. So ayan yung mga bintana. Okay, thank you po ulit guys, Autorad Automotive Technician. Maraming salamat din po ulit sa nagpagawa sa atin ito.